ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 13, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinitipikahang urgent ang panukalang pag-ibigay ng emergency power sa Pangulo para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. DOE minungkahi sa Senado ang pag-i-import ng biofuel. Grupo ng mga supermarket hinikayat ang publiko na iwasan ng panic buying. DOT Secretary Cristina Frasco itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Presidential Advisor for Sustainable Community. March 20, dineklarang holiday para sa Eid-ul-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Kustodiya ni Ramil Madriaga hiniling na ilipat sa House Committee on Justice. Sa ating Metro News, mahigit 20 PDL mula sa Caloocan City Jail nakatanggap ng Good Conduct Time Allowance. Sa atin namang balitang SNT, murang artificial cornea mula sa kaliskis ng isda na develop ng mga Spanish researcher. Sa ating lifestyle news, dalawang pizzeria mula sa Pilipinas na pabilang sa top 10 best pizza in Asia Pacific. Sa atin namang balitang music trivia, ngayong petsa isinilang ang American singer and composer na nagpasikat ng mga kantang Calendar Girl at Rosemary Blue. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, gallstones ng baka. Mas mataas pa ang halaga ng bentahan kaysa sa presyo ng ginto. Wow. Ang ating po oras, 6:45 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill number 8418 o panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national o global economic emergencies. Nakasaad ito sa magkahiwalay na liham ni Pangulo Marcos at Executive Secretary Ralph Recto kay House Speaker Boji D na ibinahagi ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina Congressman Miro Kimbo. Ang panukala ay pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara at inaasahang may papasa sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo. Tugon ang panukala sa tumataas na presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, panukalang emergency power sa Pangulo o para suspindihin o bawasan ng fuel excise tax aaprubahan ng Senado sa susunod na linggo. Conde Batak sa detalye. Target ng Senado na maaprubahan sa susunod na linggo ang panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ito'y matapos na sertipikang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala para sa mabilis na pagpapatibay ng hiling niyang emergency powers mula sa Kongreso. Ayon kay Senate President Tito Soto III, sa lalong madaling panahon o sa susunod na linggo ay aaprubahan nila ang panukalang emergency powers. Sinabi naman ni Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri na dahil sinertipikahan na ito ng presidente ay aaprubahan agad ang panukala sa susunod na linggo lalo't prioridad ito ng mataas na kapulungan. Kapag anya na ipasa na sa third reading ng Kamara ang kanilang bersyon ng emergency powers para sa Pangulo at maisumite na sa Senado, ay agad itong aaksyonan sa plenaryo ng mga senador.
Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, nirekomenda ng Department of Energy o DOE ang pag-i-import muna ng biofuels bilang solusyon sa posibleng kakapusan ng supply sa langis ng bansa. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangang maghanap na ang gobyerno ng ibang bansa na mabibilhan ng produktong petrolyo at lalo't nagkakahirapan na sa supply ng langis, bunsod pa rin ang patuloy na gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Garin, ang mga oil refineries na pinagkukunan ng Pilipinas tulad ng sa China, South Korea at Thailand ay nagsara na, kaya kailangang makahanap ang bansa ng ibang mabibilhan sa labas ng Asia tulad ng North at South America, Africa, Australia at Europe. Mungkahin ng kalihim, payagan sana ang pag-i-import ng biofuels dahil mas mura ito sa ibang bansa kumpara sa locally produced. Sa kasalukuyan, ang presyo ng domestic ethanol kada litro ay nasa halos 76 pesos. Samantalang ang imported ethanol ay nasa 37 pesos and 58 centavos lamang kada litro. If we observe the pricing now, erratic na yung gas and diesel. It goes higher than what the crude prices are, except for biofuel kasi parang mas ano lang siya, mas gradual lang increase ng commodity in the international market. So we're trying to address the current situation that just in case all these companies are not willing to send supply to us, we still have our biofuel. And if it's not enough, the domestic, then we can import it because it's still cheaper and they're still available in some countries. Si Energy Secretary Sharon Garin. Samantala, 52.8 billion pesos na supplemental budget para maibsan ang epekto ng oil price hike. Planong ihain sa Kamara. Yan naman po ang balitang ihatid sa atin ni Grace Mariano. Grace, please come in. Plano ng Akbayan Party List na maghain ng panukalang 52.8 billion pesos na supplemental budget para maibsan ang epekto sa mga Pilipino ng tumataas na presyo ng langis, dulot na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, magagamit ang supplemental budget para tulungan ang mga sektor na pangunahing tatamaan ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin, gayon din sa pagsuporta sa mga overseas Filipino workers na apektado ng tensyon sa Middle East. Umaasa naman si Sendanya na sisertipikahang urgent ng Malacanang ang nabanggit na panukala na tugon sa pangamba ng milyong-milyong Pilipino na tiyak tatamaan ang pang-araw-araw na kita kung walang magiging agarang aksyon ang gobyerno. Kasama ni Sendanya na maghahain ng panukala sina Representatives Shell Jokno, Dada Kiram Ismula at Representative Kakabag-aw. Sa Senado ay naghain na rin ng kaparehong panukala si Akbayan Senator Risa Hontiveros kung saan nakapaloob na ang 12 billion pesos ay ilalaan sa transport subsidy, ang 2.8 billion pesos naman sa agricultural subsidy, habang ang 38 billion pesos ay gagamiting emergency funds para sa mga OFWs, repatriation and reintegration. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated na may posibilidad na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa panayam ng DWWW kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated President Stephen Kua, sinabi nitong ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay maaaring magdulot ng pagtaas sa halos lahat ng produkto. Gayunman, hindi pa masabi ni Kua kung kailan ito mangyayari at kung magkano ang magiging pagtaas dahil wala pang opisyal na biso mula sa mga manufacturer.
Maaari rin anyang hindi agad magpatupad ng pagtaas kung may natitira pang stock sa mga produkto na nabili bago pa sumiklab ang tensyon sa Middle East. Nananawagan naman si Kua sa publiko na iwasan ng panic buying dahil maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagkaubos ng stock sa mga supermarket. Sinabi pa ni Kua na kapag nag-panic buying ang publiko, posibleng limitahan ng mga supermarket ang bilang ng items na maaaring bilhin upang hindi maubusan ng supply ang ibang mamimili. Hindi dapat, no? Kasi yun na nga, hindi naman lahat ng produkto gagalaw ang presyo. Number one, di ba? Number two, hindi natin alam kailan gagalaw, kung gagalaw ang presyo. Dahil pwede namang, kung may stock pa yung manufacturer, di na muna itataas ang presyo. Pag nagtaas ang cost of production, natural, tataas ang presyo ng bilihin. Tataas ba? Yes. Kailan? We don't know. By how much? We don't know. Di ba? So, it depends also on how we react to the situation, no? Kaya sabi ko, mapapadali ang pagtaas ng presyo kung mag-panic buy tayo. Yes. That's why there are some supermarkets that limit na yung number of items being sold. You can probably buy 15-20% on top of what you need, no? But just to be safe. But do not buy 50% to another 100% on top of what you need. Because kinakain mo na yung supply ng ibang mamimili, lalo na yung mga wala pambili ngayon. Diba? By the time may pambili na sila, wala na yung produkto. Yan po ang pahayag ni Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated President Steven Kua. 774 Balita Ngayon. Oras, 7 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Tourism Secretary Cristina Frasco sa bago nitong trabaho bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Pangulong Marcos si Frasco na tumulong sa pagpapalakas at pagtitiyak na naipatutupad ang pambansang inisyatibo ng pamahalaan sa mga komunidad. Idinagdag ni Castro na marami umanong lugar sa bansa ang nahaharap sa iba't ibang uri ng panganib at mga problema na may kaugnayan sa pagbabago ng klima na nakaapekto sa lokal na ekonomiya at kabuhayan. Samantala, sinabi ni Castro na pansamantalang pamumunuan ni Undersecretary Verna Buencoseco ang DOT. Nagpahayag din aniya ng pasasalamat si Pangulong Marcos kay Frasco sa pamumuno nito sa DOT. At nilinaw na nanatili ang tiwala ng Pangulo sa kakayahan at karanasan ni Frasco sa pagganap nito sa bago nitong trabaho. Mayayabang at bastos na pulis, walang puwang sa PNP. Alamin natin kung sino nagsabing yan mula sa balita ni Angel Garcia. Angel. Nagpaalala ang Philippine National Police sa lahat ng tauhan nito, lalo na sa mga police frontliners, na pairalin ang paggalang at panatilihin ang pagiging profesional sa pakikitungo sa publiko, partikular sa mga mamamayang humihingi ng tulong. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., walang puwang sa hanay ng pulisya ang mga tauhang mayabang o bastos sa pakikitungo sa mamamayan. Binigyan din pa nito na bilang mga lingkod bayan, tungkulin ng bawat pulis na maghatid ng mahusay na serbisyo na nakabatay sa respeto at profesionalismo. Nagbabala rin ito na papatawan ng kaukulang parusa ang sinumang pulis na mapapatunayang bastos o hindi maayos ang pakikitungo sa mga lumalapit para humingi ng tulong, maging sa loob ng mga himpilan at tanggapan ng pulisya, maging sa lansangan. Naglabas ng paalala ang PNP Chief kasunod na rin ng isang insidente sa Bahrain kung saan iniulat na may isang kawani ng pamahalaan ang muli nagpakita ng kawalan ng paggalang sa mga overseas Filipino workers na naiipit ngayon ng tensyon sa Middle East. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang regular holiday ang March 20 bilang pag-obserba sa Eid-el-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Inanunsyo ito kahapon kasabay ng isinagawang pagtitipon sa Malacanang kasama ang mga lider at miyembro ng Muslim community sa bansa. Ayon sa palasyo, layo nitong kilalanin ang kahalagahan ng Eid-el-Fitr na panahon para sa panalangin, pagninilay at pag-aayuno. Nagpaabot din ng pagbati ang palasyo sa Muslim community sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na naghahanda para sa pagdiriwang ng mahalagang araw na ito.
Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakisaro sa hapunan ng Ramadan kasama ang mga kapatid na Muslim. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Nakisalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iftar kasama ang mga opisyal at miyembro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Malacanang. Ang iftar ang sama-samang hapunan ng mga Muslim bilang pagtatapos ng kanilang araw-araw na pag-aayuno sa banal na buwan ng Ramadan. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang presensya ng mga kapatid na Muslim sa palasyo ay patunay na ang Pilipinas ay bukas sa mga taong may iba't ibang pananampalataya at pinagmulan at nagkakaisa sa paggalang sa isa't isa. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahong may tensyon sa ilang bahagi ng mundo, lalo na sa gitnang silangan kung saan may inosenteng nasasawi kahit panahon ng Ramadan. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang kapayapaan sa Mindanao at isulong ang people-centered governance sa Bangsamoro Region. Dagdag pa niya, patuloy ang trabaho upang matiyak na mararamdaman ng mga Bangsamoro at ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng kapayapaan at kaunlaran. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, hiniling ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa House Committee on Justice na kunin ang kustodiya ni Ramil Madriaga na ngayon ay nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Sa liham kay Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng komite, binigyan diin ni Jokno na dapat matiyak ang kaligtasan at availability ni Madriaga na isang mahalagang testigo sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tinukay ni Jokno na nakapaloob sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaints ang sinumpaang testimonya ni Madriaga kung saan niya binanggit na milyon-milyong piso ang kinukuha nilang confidential at intelligence funds alinsunod umano sa utos ni VP Sara. Nasa affidavit din aniya ni Madriaga ang hinggil sa illegal na droga at ang pagpondo umano ng Philippine Offshore and Gaming Operations sa kampanya noon ni VP Sara. Bukod dito ay hiniling din ni Jokno sa Justice Panel na mag-secure ng mga importanteng dokumento na may kaugnayan sa impeachment complaints tulad ng certified true copies ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara mula 2016 hanggang 2025. Sobrang multa dulot naman ng Joint Administrative Order dapat suspindihin ayon po sa grupo ng mga abogado. Yan naman ang balitang hatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Umani ng mga negatibong reaksyon ang panawagan ni Suerte Party List Representative Alin Ayon na suspendihin muna ang panghuhuli sa mga lumalabag sa batas trapiko sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP, ang dapat tanggalin ay ang sobrang taas ng penalties at hindi ang traffic rules. Natural lamang ayon sa LCSP na tumutol ang mga traffic enforcement agency dahil magmumukhang wild west na ang lansangan. Ganun pa man, naniniwala si Attorney Ariel Ington ng LCSP na batid ni Representative Ayon kung gaano kataas ang multa na pinapataw sa ilalim ng Joint Administrative Order na matagal nang pinapalagan ng transport sector. Anya, ang Joint Administrative Order ay basihan ng mga matataas na multa sa batas trapiko at sa public transport. Hinikayat nito ng mga mambabatas sa pangunguna ni Representative Ayon na pag-aralan at revisayin ang Joint Administrative Order na matagal nang nagpapahirap sa transport sector. Ikinitinto na hindi makatwiran ang sobrang penalties kaya dapat hindi lamang suspendihin ng jail kundi dapat ay ipawalang bisa na ito. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:01 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Inaasahang makakalaya na bago matapos ang buwan ng Marso ang 22 persons deprived of liberty o PDL mula sa Caloocan City Jail makarang makatanggap ng Good Conduct Time Allowance o GCTA kahapon March 12. Ang naturang hakbang ay bahagi ng pinaigting na decongestion program ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP upang mabawasan ang pagsisikip sa mga pasilidad at mabigyan ng pagkakataon ng mga kwalipikadong PDL na makapagsimulang muli sa kanilang buhay. Ang GCTA ay binibigay sa mga kwalipikadong PDL lamang na nagpapakita ng mabuting asa labang nakakulong, sumusunod sa mga patakaran ng piitan at aktibong nakikilahok sa mga seminar patungkol sa GCTA law at early modes of release at sa mga programang pang-rehabilitasyon. Samantala, traffic alert, isang aksidente ang naganap ngayong umaga sa Commonwealth Sandigan sa Quezon City westbound. Sangkot ang isang truck at kotse. Dahil sa aksidente, okupado ngayon ang bahagi ng isang linya ng kalsada sa lugar habang may mga MMDA enforcers na ang nandoon upang umasiste sa mga motorista. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates po. Ang palitan ng piso kontra dolyar nasa 58 pesos and 91 centavos. Nasa 68 pesos and 20 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 7 cents. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 70 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni John Bakiran. John. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi March 12, 38, 34, 3, 1, 10 at 41 kung saan naabot sa 105,623,506 pesos and 83 centavos ang papremyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 35, 2, 40, 36, 13 at 16 kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 10 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa atin pong balitang S&T, murang artificial cornea mula sa kaliskis ng isda na develop na mga Spanish researcher. Detalye mula po sa balita ni Rose May Miranda, RM. Nakabuo ang mga mananaliksik mula sa University of Granada sa Spain ng isang artificial cornea na gawa sa mga kaliskis ng ilang uri ng isda na pangkaraniwang makikita sa mga pamilihan. Maaari itong maging isang mas murang alternatibong paraan sa mga donor transplant para sa mga severe eye diseases. Ang cornea o ang transparent front layer sa ating mata ay mahirap na muling ayusin sa sandaling masira ng husto dahil wala itong mga daluyan ng dugo at limitado ang regenerative capacity, kaya naman kadalasang ginagamit ang mga severe corneal disease sa pamamagitan ng mga donor transplant, ngunit maaaring mapatagal ito dahil sa availability ng organ at mga waiting list. Dahil dito, nagdevelop ang mga siyentipiko mula sa Tissue Engineering Group ng Universidad at IBS Granada Biomedical Research Institute ng corneal implants gamit ang mga kaliskis ng isda na highly biocompatible, transparent at resistant. Bagamat iminungkahi ng trial, maaari silang maging kapaki-pakinabang para sa corneal repair at regeneration, ang teknolohiya ay nananatiling malayo para sa posibleng clinical use habang nakabinbin pa ang mga human trial dito. Ayon sa grupo ng mga researcher, ang material ay nagbigay ng magandang functional results sa mga laboratory study at sa mga hayop na nakatanggap ng mga implant. Natuklasan din sa isang 2016 peer-reviewed paper ng mga mananaliksik sa Antwerp University na biocompatible para sa mga tao ang mga artificial cornea na galing sa kaliskis ng isda. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda.
Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, dalawang pizzeria mula sa Pilipinas na pabilang sa top 10 best pizza in Asia Pacific. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Pasok sa 50 best pizzeria sa Asia Pacific region ng dalawang pizzeria mula sa Pilipinas ngayong 2026. Napanatili ng Costa Pizzeria ang pwesto nito noong 2025 sa ika-5 pwesto, habang nasa ika-9 na pwesto naman ang Amano. Samantala ng una sa rehiyon ng Risto Pizza by Napoli Santaka sa Tokyo, Japan, kasunod ng The Pizza Bar on 38 na mula rin sa Tokyo, Fiata ng Hong Kong, Gigi's sa Sydney, Australia, at Spaka Napoli sa Seoul, South Korea. Inorganisa ng 50 Top Pizza ang listahan ay sumusuri sa 50 restaurants mula sa 13 bansa sa pamamagitan ng mga anonymous inspections. Masusing sinusuri ng mga hurado ang mga fundamentals katulad ng dough quality, mga sangkap, technique, serbisyo at ang overall dining experience. Ang naungunang 15 pizzeria ay automatikang kwalipikado para sa Global 100 Best Pizzerias in the World list na iaanunsyo sa Naples sa September 15. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, isinilang po ang American singer and composer na nagpasikat ng kantang Calendar Girl at Rosemary Blue. Parang kamakailan lang siya'y namaalam if I'm not mistaken. Si si Neil Sedaka Ang alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 13, taong 1939, isinilang sa Brooklyn, New York City ang pop, rock singer, pianist at composer na si Neil Sedaka. Nagsimula ang music career ni Sedaka noong 1957 at nakapagsulat siya at nakapag-collaborate sa ilan pang mga artist para sa higit 500 kanta at nakapagtala ng ilang milyong record sales sa buong mundo. Kalagitnaan ng 1970 nang muling umangat ang karera niya sa pamamagitan ng mga nag-number 1 na kanta sa US Billboard Hot 100 na Laughter in the Rain at Bad Blood. Maliban sa mga ito, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ni Sedaka ay ang Breaking Up is Hard to Do, One Way Ticket to the Blues, Calendar Girl, Rosemary Blue, Happy Birthday Sweet 16, Oh Carol at marami pang iba. Si Sedaka ay isa ring Guinness World Records awardee dahil sa kanyang British hit single na Is This the Way to Amarillo na tinaguriang most successful UK single of the 21st century. Ito lamang February 27 ang inanunsyo ng pamilya ang pagpanaw ni Neil Sedaka sa edad na 86, ngunit wala ng ibang detalye ang inilabas kaugnay sa pagpanaw ng rock and roll legend. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, gallstones ng baka, mas mataas pa ang halaga ng bentahan kaysa sa presyo ng ginto. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng mga ka-music, Friday the 13th ngayon. Pero syempre, di ba yung swerte or malas, Doc Justin, wala naman yan 90% yan, ikaw may kagagawa. Diba? Mas ma-attract natin yung malas kung iisipin natin. Dapat swerte lang lagi ang ina-attract natin. Yan. Kung may ganyang paniniwala sa Friday the 13th, mayroon din pong tinatawag na power of attraction. Correct. Kaya paniwalaan mong magandang mangyayari ngayong araw at siyang mangyayari. Tama. Well, dahil sa tumataas ka na demand mula sa mainland China at Hong Kong, ang gallstones ng baka ay naging isa sa pinakamahalagang commodity sa mundo. Ganun ba yun? Ang maliit na peraso ng tumigas na deposito mula sa digestive fluid ng baka ay halos kapantay na ng presyo ng ginto ang halaga at kung minsan nga ay mas mahal pa. Sa loob ng libu-libong taon, ginagamit ang gallstones ng baka sa traditional Chinese medicine upang gamutin ang iba't ibang seryosong karamdaman tulad ng high blood pressure at cardiovascular diseases. Sa kasalukuyan, dahil ang
dahil ang stroke rate sa China 3 beses na mas mataas kumpara sa Amerika. Lalo pang tumaas ang demand at presyo ng gallstones. Ngayon sa ulat noong 2025, umabot sa $5,800 at mahigit sa 344,000 pesos ang bawat ounce ng presyo ng gallstones ng baka, na halos doble ng presyo ng ginto. Pahirapan ang paghahanap ng supply ng gallstones ng baka sa mundo, kaya sa ilang mga bansa gaya ng Sao Paulo, Brazil, ay mga naiulat na smuggling at pagnanako ng gallstone ng baka, kung saan may mga armadong kriminal na umatake sa mga cattle farm, hindi para nakawin ng baka, kundi para nakawin ang gallstones ng baka na maaaring matagpuan nga sa kanilang katawan. At hindi lang pala gallstones ng baka ang patok sa merkado, dahil ayon sa ulat ng Russia, tumataas din ang demand sa human gallstones sa China. Bert, punta ka sa China, Bert. Kung saan ang presyo ng isang bato ay maaaring umabot ng 100,000 rubles. Ano to? Rubles ito, no? O my God, 75,000 depende sa laki at kalidad nito. Parang dapat magbakasyon muna si Albert sa China. 100,000 rubles daw ito, oh. Ilan ba siyo? 3. Kung 75 times 3. Wow. Ay, pero wag nun. Hindi ho biro. Hindi to Ang sakit biro. pagka umaatake, Darlene, yung sakit ng gallstone na Doc Justin, ay nako, hindi lang 1 oras, 2, kundi tagal. Ang tagal niya. Kaya wag pong magpakampante pagka nakakaramdam na ho kayo ng ganon. Yung upper right quadrant, yung sobrang sakit. Yung parang hindi kayo mapakali, parang may kabag na hindi kayo makadighay o dighay kayo ng dighay. May pakonsulta na. Oo, baka lang ha. Hindi naman natin sinasabi na yun, pero mas magandang patingnan sa doktor. Correct. At saka bago pa umabot doon, Albert, no, sa pagkakaroon ng gallstone. Yes, oo. Siyempre yung preventive Tama. muna, no, yung pagkain ng mga ano ba yung mga bawal? Mamantika, yung mga sobrang matatamis, mga dairy products, no? Yan, Dapat iwasan na. limitado. Kasi ano yan cholesterol. Correct, na Kaya tinawag nabumuo. sa cholestasis ba yun? Oo. Basta yun yung Parang cause niya na scientific. nagpo-form na cholesterol. So mas makainam yung pag-inom din ng tubig. Yan, oo, para na-flash out Yes, yung mga oo. toxins sa Tsaka katawan. napapalambot yung cholesterol formation. Anyway, sige, magpabuka na. Maraming Sige. salamat, Doc Justin. Alright, maraming thank you, Doc Justin. Ako si Double A tuloy. Mamaya ka pa Ako si Doc Justin. Nagkalituhan na. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating pong balita. Ang kakaiba. Friday the 13th nga. Oo. Ito naman, Albert, bago tayo magtapos sa ating balitaan, bigay muna natin ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Friday, may sense of history pa ba ang mga kabataan sa ating bansa, mga kanyusik? Nako, ito na naman. Ang pinagmulan na naman itong balita ay topic natin yung araw ng Friday. Isang trending video, Albert, no? Mula po sa isang noontime show, no? Yung, for sure na kung halimbawa nakita nyo na ito sa social media. Merong vlogger na nag-post ng picture ng Malacanang. Sabi ko, ano na naman itong issue na ito? Diba? Kasi parang sinasabi daw ng munisipyo. Yan nga. Sige. Bakit nga ba yan yung ating topic today, Darlene? Yes, abangan natin mamaya. Pero yun nga po, patikim lang tungkol po sa ating topic, no? May sense of history pa ba ang mga kabataan? Dahil ang pinagbasihan po dito, yun nga pong segment ng isang noontime show, yung It's Showtime, kung saan yung isa pong bata, ang tanong kasi doon, Albert, sa segment na yun, no? Na parang may picture na pinakita, yung Malacanang Palace, at ang tanong, ano yung picture na yan? Ayun. Diyan namamalagi ang Pangulo. Hindi nasagot ng bata. Ang sagot niya, munisipyo. Nako. Diba? So yan, mga kanyusik, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw po ng Friday. Ipadala po ang inyong mga opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong YouTube channel. Sino ba yung history teacher niyan? Yung history teacher yung sinisi.
Kawa, ano na naman ang mga teacher niyan? sasabihin naman, Sila na sino naman yung ang, teacher niyan? nasa kanila na naman ang sisi. Yan, magandang pag-usapan to, Darlene, ha? Okay. Ayan, inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, March 13, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.